First day of school! Are you excited? Kabado. First time natin, kaya ihahatid natin ang ating anak sa kanyang first day of school. So as you can see mga kabilab, sinalakaran natin ay flip-flip. Para iniisip ko nga ngayon, parang bilang ko na lang kaya ng white. Kasi wala pa kaming pambili ng kotse. So habang kami naglalakad mga kabilabs. Tama, pabay na. Mauna ka na lang. Kunwari di mo kami kilala. Ay, nahiya na siya mga kabilabs. Ikikiss mo pa nga ako eh. Basta sinabi ko ha, always smile. Maging friendly ka ha. Yeah, you can do that. Masaya ka sa iyong first day? Hello kabilabs. Okay, so first day of school po ni Kian ngayon. So, hindi siya naka-uniform and nagpe-prepare na siya. Ito yung ginawa ng daddy niya. Wow, spoiled. So, meron siya ditong hamburger. May ketchup to, be? At mayonnaise. Wow. Tapos, syempre, patties. And then, ito, Cadbury. Dapat hinati mo to, yung pinapagawa ko sa'yo, be. Diya, pinapahati ko to sa gitna. Tapos, meron siya dito. Ano nga ba tawag ko dito? May tawag ako dito, eh. Grabe, oh. Ang dami niyang baon. Ano ang schedule mo ngayon, Kian? If I remember correctly, 10 to 3:30. So, bakit wala kang rice? Kasi hindi sila nagkakanin. Wow. Tatarin niya muna, mga kabilabs. Okay, gagayain muna. Okay, so anong laman nito? Bumili tayo ng tumbler niya. Hydrate me. Saan naman ito, Kian? Squash. Squash. Apple flavored. Okay, so yung sinasabing squash dito, mga kabilabs, hindi kalabasa. Ito siya. Yan, tapos nilalagyan na lang ng tubig. Ayun, ito naman yung favorite ko na squash, orange. Tapos ang daddy niya, ang favorite ay ito, lemon. Kaming mag-anak, iba-iba kami ng taste. So, ihahatid namin siya mga kabilabs. Ang title ng ating vlog ay First Day of School! Are you excited? Kabado. Kabado. May binata na ako, oh. Grabe. Excited din yung tatay, oh. Tissue, Kian. Pagka kayo nasisipon. Isa lang, kailangan mo tissue. So, wala pong uniform, mga kabilabs. Sabi ng kanyang, pro. Tinanong ko na siya. So, yan. Diba, nakita nyo yung ingrown niya, mga kabilabs. Ipapakita namin sa inyo kung paano kami maglalakad ngayon. Ah, pogi naman ang anak ko. Papicturean kita doon. First day of school ng bata. So, ihahatid namin siya mga kabilabs. Pero ihahatid namin, nauuna pa sa amin. Ihahatid namin siya ng lakad. Gusto pa niya mag-shortcut. So, ito yung mga basurahan po mga kabilabs. Okay mga kabilabs. So, ang agenda po natin ngayon ay first time natin. Kaya ihahatid natin ang ating anak sa kanyang first day of school. So, mainit. Buti na lang summer ngayon dito. So, ang layo po ng school ni Kian sa bahay ay ipa-flash ko na lang sa screen kung gaano siya kalayo. Ngayon, ang senaryo mga kabilabs ay naglalakad po kami mga kabilabs kasi yung layo ng school ni Kian ay malapit lang. Yung malapit lang, 26 minutes walk. Pag sumakay naman siya, 21 minutes ang kanyang biyahe. Ang layo po kasi ng bahay is 1.26 miles mula sa bahay hanggang sa school ni Kian. So, ayan, kasama ang daddy. Full force po kami na mag-anak para ihatid ang aming único iho. Sabihin na ganyang sign, ibig siya tukan pedestrian. Pwede ang bike tsaka tao. Oh, yan daw. Kasi si daddy ay nag-aaral na siya sa theory test. Tukan pedestrian. So, zebra, pelican. Pwede ka na mag-exam ba? Dapat yun eh. So, as you can see mga kabilab, sinalakaran natin ay flip-flip. Para iniisip ko nga ngayon, parang bilang ko na lang kaya ng white. Kasi wala pa kaming pambili ng kotse. Wala na kaming budget. Kasi yung supposedly na pambili namin ng kotse, nagastos namin sa pagbili ng mga furniture tsaka appliances. Yung down payment pa namin. Mabigat kasi yung down payment sa sa bahay. So yun, yung pambili ng kotse, nagastos. Eh, di ba nakita nyo may ingrown si Kian? Naawa tuloy ako sa kanya ngayon. Nakasapatos siya ngayon. So, hinahatid namin siya ngayon para magkaroon kami ng idea kung ano yung magiging senaryo ni Kian every time na siya ipapasok sa school. So, as you can see, ayan o, live. Hindi kasi talaga daanan ng public transportation. May bata o. Kaya nag-iisipan ko kung bibilan namin siya ng bike habang wala pa kaming kotse. Exercise din ng bata. Gawa ng ingrown niya eh. Naawa ko sa ingrown ng bata. Alright, so nandito na po tayo sa school ni Kian, mga kabilabs. Ayan, so papasok na po siya. Saan pa tayo ng loob? Hanggang sa reception lang. Okay.
Ang lakad po natin ay, ilang minutes na tayo naglakad, be? 25 minutes. Yung mga classmate po ni Kian, lahat sila nakakotse. Pero kung hindi tayo kasama, mabilis lang yan. Uusap kasi tayo kanina eh. Correction ko lang mga kabilabs. Yung sinabi ko sa inyo kanina na 21 minutes versus sa 26. Yung 21 minutes na sinasabi namin, sinasabi ko sa inyo ay lakad yun. Maglalakad din si Kian ng 21 minutes. Tapos sasakay siya ng, yung sakay niya sa bus, 3 minutes lang. 2 bus station lang yung dadaanan. Tapos maglalakad uli siya ng 18 minutes. So sabi namin, ay maglakad ka na lang kaysa sumakay. Kasi pag sumakay ka, syempre alam niyo naman dito, mahal din ang pamasahe. So habang kami naglalakad mga kabilabs. Tama, pabay na. Mauna ka na lang. Kunwari di mo kami kilala. Ay, nahiya na siya mga kabilabs. Ikikiss mo pa nga ako eh. Basta sinabi ko ha, always smile. Maging friendly ka ha. Yeah, you can do that. And kwentuhan mo kami mamaya ha. God bless. O, ito na mga classmate mo, Kian. Nasa loob na sila. Kian, yung ID mo. Isuot mo na yung ID mo. Bye. Enjoy your day. Wala na. Dire-diretso ang bata eh. So, ito po yung school ni Kian mga kabilabs. Ayan. Pumasok na siya. Alright. Okay. Parang itong college na ito mga kabilabs, K-12, na-discuss ko naman na sa inyo. So, K-12 to, ito sa atin, sa Pilipinas. Pero dito, ang tawag nila ay college. So, ito mga nakikita nyo, mga college po itong mga to. Okay, so, tara na. Okay, so bago kami umuwi mga kabilabs, ito, nadaanan namin. So, pwede pala mag-bike si Kian, oh. Marami din nagbabike. Yan, naka-secured naman siya. At may bubong pa. So, okay, tara na. May mga naka-short. Pwede pala mag-short si Kian. So, ang mga college po dito, as you can see kanina sa video, ay hindi sila naka-uniform. So, yan yung school ni Kian. And kami ay maglalakad na ni husband. Galing po akong panggabi, actually. Ay, gusto lang namin ihatid. Galing akong panggabi, tapos naglakad kami ng 26 minutes para lang ihatid ang aming oniko-iho. Tapos ngayon, maglalakad ulit kami na 26 minutes pa uwi. Antok na ako. Sadal, kadahita. Hirap talaga wala sa sakyan, kabilaw. Wala kasi malapit na sakaya. Kaysa mag-taxi kami, maglalakad na lang kami. So, ayan po ang first day ni Kian. Mamaya pag uwi niya, tatanungin naman natin siya. Bye muna. One eternity later. Okay, hello kabilabs. So, di ba first day of school ni Kian? Continuation pa rin po ito ng first day niya. So, ngayon, habang tayo ay kakain, tatanungin natin siya tungkol sa kanyang first day. So, let's pray muna. Ako, close your eyes. Pag-pray mo na nangyari kanina sa school mo. Thank you for the school and the food. Amen. General, very general lang yung ano kaya. Masaya ka sa yung first day? Pagkapasok ko sa loob, marami talagang tao, napakadami. Mga 100 siguro. Tapos, may lumapit sa akin na teacher. Tapos, may malapit din na estudyante na fortunately, IT rin. Parehas na course na pinili ko. So, yun. Umupo kami sa isang tabi. Tapos yun, nag-initiate ako ng conversation na usap kami konti, mga less than 30 seconds. IT rin siya, pero level 3, mas mataas. Ako level 2 lang. Tapos yun, nagantay kami, karating oras, silence. Pero sa akin, comfortable silence yun. Alam ko sa kanya. Hinantay namin yung mga teacher na tawagin kami. Ano yun eh? By course and by level. Kunwari, course in design or games. Yung games, may level 1, level 2 at level 3. Tatawagin sila. Tapos kaming IT, mga 10 AM, tinawag na rin sa wakas. Pinataas kami, tapos yung level 3, at level 2, separate yung room. Pero yung pinaka-teacher, professor pala, isa lang. Pwede magtuturo sa amin. Okay daw. Buti naman, may nakatabi akong mabait at... Sino to yung puti? Yung naka, ano mo? Puti. Selfie mo? Napakatangkad eh. Pagkatapos nun, nag-lunch na kami sa cafeteria. Doon kami nagantay kanina eh, mga kalating oras. Ilan taon na siya Kian? 16 din. Pero ako pinakabata sa 3. Naalala mo yung kaunahan natin umattend sa teacher mo, kay Prof. Peter. Sabi niya, after ng exam, doon yung malalaman kung level 2 ka o level 3. Eh, hindi ka pa kasi nag-exam eh. Pagkatapos na, umupo kami sa mga computer. Siyempre, din ako sa pinakasulong. Malapit sa teacher. Gusto ko kasi, isang ganun lang, kita ko na yung lahat, mga ginagawa niya. Doon pa rin sa pinuntahan natin, yung classroom na yun. Diba na? Okay, Kian. How's your first day? Ayos. Masaya? Kamusta yung yung mga classmate mo? Ano yung first impression mo sa mga puti? May foreigner ba? May dalawa na nakilala.
taga-ibang bansa rin, yung white and black. Parang Pilipino? Wala. Parang Asian? Wala rin po nakitang parang Asian doon sa buong yun. Yan lang ang Asian? Kasi nagantay po kami sa cafeteria na tawagin kami ng mga teacher by course and level. Tapos yun, di syempre, naglibot-libot na rin ako. Nakita ko yung mga estudyante doon, pero wala. Lahat matatangos ang ilong, walang ganito. Hindi mami, kapag kinumpara niya talaga yung nose natin sa mga tao dito, magaganda at popogi nila. Pero kamusta naman yung ano nila? Yung mga puti, kamusta sila? Mabait ba? O mga mayayabang? O tapol ba sila? Eh, yung parang Pilipino rin, wala din pinagkaiba. Yung madaldal din. Pero naano ka sa ano? Paano yung accent? Heya! Ayun nga po, yung 50% ng mga pinagsasalita nila, di ko maintindihan. Kaya kapag natingin sila sa akin, napapangiti na lang ako. Masali ka din. Kasi nung first day ko sa school, ganyan din ako eh. Aba, school sa work. After 1 month, kaya ko na may pagtalas-tasan. Tuloy naman. Oo naman. Kaya mo yan. Makukuha mo rin. Eh, lalo ka na. Everyday. Everyday mo sila makakasama. Diba? Ang lalim talagang mga accent nila, tapos ang tulin pa magsalita. Ang tulin. Napapatitig na lang ako sa kanila yung parang sinasabi ko ba sa isip ko. Ano ba pinagsasabi na ito? No offense po. Pero ang hirap talaga. Pero masaya naman. Kasi panggabi po kasi ako eh. Nung hinatid namin siya, galing po akong panggabi. So natulog din ako kasi may pasok ako ngayon. Yung aura niya, pagtingin ko, nung binusan ko yung room niya, maganda yung aura niya. So ibig sabihin, parang maganda yung first day niya. Na-excite ka? Yung parang na-overwhelm ka sa ano? Yung sa pinakauna talaga, nakaka-overwhelm talaga. Ang daming tao doon, mga hindi lang 100. Hindi syempre, as a foreigner na bago lang. Nakakaintindi naman ng English, pero yung mga pag-usap talaga sa kanila, di pa masyadong sanay. Oo. Tapos yun, kaya nasa sulok lang ako nung una-una, tapos pakunti-kunti, naipag-usap na rin sa mga tao. Pero inano mo yung sinabi ni Mami na always smile and maging friendly. Inano mo yan? Helpful naman po. In-adapt mo yun? Kasi kapag wala na, ganun ka lang, wala din mangyayari. Tama. Tama sa si Peter. Peter yung professor niya. Peter, napaka-professional talaga. Na-recognize ka niya? Hindi. Ilan may teacher mo araw-araw? Hindi, meron din pong iba. Bro. Math and English, tapos iba pang subject. Pero yun yung pinaka-main namin sa IT. Math English. So, hindi na po pala pinag-exam sa Kian. Pinadiretso na siya. So, sabi sa amin, nung enrollment niya, yung English and Math niya na exam, during the ano na lang daw, isasama na lang daw sa subject niya. Ang natandaan ko lang kay Peter, teacher namin, ano naman siya, respectable sa teacher. Gusto ko siya maging teacher kumpara sa iba talaga. Nakikita mo sa, ano niya, yung sa mga action ba na... Alam na ginagawa niya. Ganun, tama. Okay, may authority. Tapos yun, yung regarding sa sugat ko, paalis na kami bago mag-uwian. Tinanong ko siya na kung pwede ang Crocs. Sinabi, you can wear anything. Pati the on-dress, kung gusto ko daw. Ayun, napatawa niya ng mga klase ko. Yung dalawa kong... Kasama. Kaklase. Hindi ko alam kung ito rin ko silang kaibigan, pero basta na. Parang maganda yung ano niyo, yung aura niyo kanina. Napatanong na lang sa akin kung ba't sinabi ni Peter na you can wear anything, even a dress. Papatawa lang yan. So, pwede ka na mag-Crocs bukas. Pwede raw po kahit anong May ingrown po kasi siya eh. Ay, may mga kaklase ka naka-Crocs. Wala, kahit isa. Lahat ng sapatos. Pero what do you think? Kaya mo ba? Kaya mo pagtyagaan? Pwede naman po sapatos, mga once a week. Naglakad ka kanina pa uwi. Kamusta naman? Pagka-uwi, duguan na. Pero habang nung lalakad naman ako, di naman medyo masakit. As you're watching this vlog, naipakita na namin yung ingrown niya. May ingrown po kasi yung bata. Duguan at swollen. Ang sabi lang ng doktor sa kanya is, merong remedies na itinuro, ibababad, isusok niya sa tubig, and kailangan namin bumili ng antibiotic. So, yun lang yung sinabi. May babae? Bago ko sagutin yung tanong na yan. Commercial muna. Joke. Yung IT, merong 3 levels ata. Binanggit si Peter na level 1 pero nakalimutan ko na sila. Art and design, yun yung level 1. Level 2 kami. 10 kami, mga estudyante. Tapos level 3, pinakamataas ata. Meron akong nakausap na level 3, pinakauna kong nakausap na estudyante. Yung level 2, walang babae, puro lalaki lang.
Yung level 3 naman, may babae sa tingin ko, mga 40%. Ah, marami. Ilan sila sa level 3? Hindi rin po ako sure kasi hindi naman po binanggit. Bira kami magkita. Pero magkarap lang yung room namin. So, ang sabi kayo sa amin ni Peter, mga kabilabs, yung Peter yung prof niya, dalawang beses namin siya na-meet. Nung introduction ng course and then nung enrollment. Sabi niya, yung level 3 kasi, depende sa result ng iyong exam. Si Kian kasi hindi siya pinag-exam eh. So, hindi nila na-determine kung siya ba ay pang level 2 or level 3. Pero, as the days goes by, Kian, mag-exam ka. Doon makikita kung kailangan ka ba i-level up. Hindi naman sabi niya, di ba? Pwede siyang i-level up. So, galingan mo para maging ano ka. Nung bago kami mag-uwian, sinabi ni Peter kung meron kami mga tanong. Isa sa mga klase ko nagsabi, level 3 daw dapat siya, kaso sinabi ng school na level 2 na lang daw siya. Ewan ko kung error yan o basta. Yung negro ba na kasama mo sa picture, yun yung kasabay natin na nag-enroll? Opo. Yun ba yan? At tinanong ko siya, hindi ko siya nakilala nung una, pero nakilala ko lang nung uwian na. Opo, yung picture. Pauwi na yun? Opo, nung uwian na. Parang nasa kayo, recreation area? Sa theater po yan. Theater. Ganun yung nila. Magkakaroon na ako ng British accent na anak soon. Okay, so overall naman, bago natin tapusin ang vlog, masaya ka ba? Nung unang nakakabado, pero syempre, meron din namang mga fan sites sa school. Nag-touch na kayo ng computer? Meron na kayong or lang, more on getting to know each other lang? Opo, na-computer kami doon. Sige, may tanong ako. Paano ka nagpakilala? Ang sabi sa'yo ni Peter? Hindi kami nag-introduction. Sinawag lang kayo isa-isa? Yung pagkatawag sa amin, sa mga estudyante, by course and level. Ilan ang IT doon? Level 1, level 2, level 3. Tingin ko each, ilan lahat? Mga 10 students each. Peter. So, yun ang maganda dito mga kabilabs, hindi sila overcrowded. Ilan lang. Hindi kayo, wala. 10 nga lang sila eh. Mas maraming pa nga po yung computer kaysa sa mga estudyante. Oo nga pala. Mas marami pa yung computer. Yung plano ni Peter, nagustuhan ko rin yung plano na to eh. Wow. Nung una-una, pagkataas namin, una namin punta sa classroom, edi maraming upuan doon, edi kami na bahala doon, wala nang sitting arrangement. Pero may plano siya na guguloy niya yung mga upuan para mag-get to know kami. Kasi ang IT kasi, Teamwork. Hindi mo kaya kaya naman mag-isa, pero mas mahirap. Kaya maganda talaga yun, yung iniba-iba yung upuan para iba-iba rin yung mga kasama. I like that. I like that idea. Para matanggal din yung pagkamahiyain ni Ian. Maging kakilala mo. Wait. Mayayain ako, pero I just think that there's no need to interact with people. Teamwork kasi kailangan mo talaga kay Ian. Pero kung kailangan, katulad nun, hindi papayag ako. Pero way back sa iyong high school life, di ba nagiging ka rin naman? Ikaw yung pinaka-leader nila, group. Sometimes. So, yun lang po mga kabilabs. Yun lang po yung update natin sa first day of school ni Kian. Yan, thank you na. Camera shy po talaga siya. Pero, ang maganda naman sa vlog na ito mga kabilabs, habang nagtatagal siya dito sa UK, habang nagbibinata, makikita natin yung difference niya. So, wag natin siya puwersahin na marap sa camera. Darating din tayo dyan. Tsaka, IT po nga po pala yung pinakuha namin sa kanya. Or, kung gusto niya. Kasi mahirap din naman yung kami mag-dictate. Okay, bye! Salamat po. Thank you for watching. Bye! Rate mo 1 to 10. Ang school dito. Kung ikukumpara ko sa Pilipinas, definitely 10 over 10. Wow! Yun nga. Sa Pinas? Sa Pilipinas, na-experience ko na yung high school. Pero, kung ikukumpara ko yung mga mismong school at teacher, sorry kahit Pilipino ko, pero mababa talaga. Gaano kababa yung rate mo? Below 5 na lang. Hindi po na natin napag-uusapan yan. So, bye muna mga kabilabs. Thank you for watching. God bless. I-interviewin ko yung anak ko.